sa angulo. Pero Sa angulo yung natin. angulo namin dito sa host, talagang pati yung ibang Yun ang sinasabi ko. Yung angulo daw nila do sa pwesto nila ng mga host eh parang bineso o hinalikan. Kaya sinasabi nga nitong si Vice Ganda, um, may karapatan daw yung babae na tumanggi, lalo daw kung naano yung boundaries niya. Ang mali kasi dito ang mali dito is bakit mo kasi ginudge nang hindi ka sigurado kung totoo bang may mangyayaring ganon o nangyari yun. Iyon ang pinakamatinding mali doon. Alam mo palang hindi ka sure na ganon ang pangyayari, magsasalita ka agad based dun sa pumasok na thoughts mo na hindi ka sure kung talagang ganun ba, na ang kakalabasan ay pwede mong mapahiya yung lalaki kasi parang mapagbibintangan mo siya eh. Tapos marami pang nanonood kasi nasa TV, may live pa sa YouTube. So, ang dating nun sa mga manonood ay mapapahiya yung lalaki. Tapos yung lalaki ay nag-post din yata na parang napahiya siya. Yun. Mali si Vice Ganda ng pagkakadesisyon. Nag-overreact siya based doon sa mali niyang pag-judge sa mga thoughts na pumasok sa kanya. Kaya ang lumabas, ayan, nagkaroon ng problema parehas. Halos lahat naman sila nabash eh. Pero ang pinaka bottom line kasi dito, yung kung paano nagdesisyon si Vice Ganda na naging reaction niya at nauwi na para ma-judge yung babae at yung lalaki, halos din siya ma-judge din talaga. Pero siya talaga ang pinaka may mali dito. Siya talaga ang may pinaka mali dito. Tuloy natin. nanonood talaga, kita rin ng mga nanonood. Kaya nga tinanong ko rin sa psychologist kahapon, sabi niya, tama po ba yun na mali yung reaksyon namin? Sabi, hindi natin masasabing mali, tama po ba yun na mali ang reaksyon namin? Sabi niya, hindi natin masasabing mali ang reaksyon nyo kasi hindi lang naman isa o dalawa ang may parehong reaksyon. Reaksyon yun ng majority na ng Sino psychologist yun? Joke lang. Kasi para sa akin yung dalawa ang nakakaalam ng tunay na mangyayari sa kanila. Kung nakausap nyo na both yung babae at yung lalaki, so alam nyo na dapat yung sagot. Kasi napakasimple ko ipapaliwanag mo yun eh. May nakita akong umiinom ng alak. Isang babae, isang lalaki. Yung lalaki yung Axel, yung babae yung Christine. So ikaw ngayon, sabihin natin chaperone ka muna. Nakita mo sila. Yung isa na parang yung facial reaction niya is napaitan siya dun sa alak na ininom niya. Yung lalaki, dire-diretso yung lagok, walang facial reaction na na mapait na na anuan sa ng alak. So, ang magiging expression, magiging thoughts mo ay hindi nagustuhan nung babae yung alak. Kasi makikita mo sa facial reaction niya o kahit sa body language na ganon na parang ayaw. So, magsasalita ka ngayon. Oy, yung babae, ayaw yata uminom ng alak. O hindi nagustuhan yung alak, di yata umiinom yan. Bla bla bla. Tapos syempre, sabihin mo ngayon sa lalaki na, oy, bakit ganon, ganyan, di yata ganyan. So, lalawak na yung simpleng pangyayari na na-judge kasi nang hindi mo alam o hindi mo tinimbang, hindi mo inanalyze kung ano ba talaga yung tunay na nangyari. So, ganyan ang nangyari dito sa segment nila. Na ginudge mo agad yung thoughts pa lang at hindi ka pala sigurado, nagbitaw ka na agad ng salita. Alam nyo ano mahirap dito? Maraming nanonood. Maraming nakakapanood. Kasi kung ganyan ang ipipid natin sa mga tao, sa mga kababayan natin, sa mga kabataan, manonormalize yung ganyan. Babawi mo pa yung yung public apology mo. Yun nga dapat ang kauna-unahan mo munang ginawa. O sabihin mo ng pangalawa, mag-sorry ka muna dun sa Axel at dito sa babae, yung Christine. Tapos talagang dapat hindi mo makalimutan mag-apology sa mga manonood, sa mga taong nakakapanood ng segment nyo na yan. Alam mo bakit? Kasi sila yung pinapakain mo ng mga
wisdom mo na kapag nagpapayo ka dyan. Natawa nga ako no kasi kilala to si Vice Ganda bilang comedian. So nagugulat na lang ako na nag-a-advise si Vice Ganda ng about relationship na parang ang dating sa akin lang para sa akin no, pwede yung sasabihin ko dito, pwede mong itapon kung wala kang makukuha. Pwede ka ring mag-grab kung pwede mo ring i-grab kung gusto mo na sa tingin mo ay okay. Kasi kilala siya bilang comedian. So hindi ko alam kung bakit siya ang naging main na parang um, taga pronta o host na alam naman natin ano pagka komedyante parang siya yung bumubuo o siya yung nagpapasaya ng isang palabas parang ganon. So natural 'yon. Kasi ang dating naging parang main ano niya na yung mag-a-advise ng ng about sa relationship, which is para sa akin ay hindi compatible yung wisdom na binibitawan ni Vice Ganda dito sa relationship na which is ang nakaligay diyan ay babae at lalaki. So wala akong ibang ano dito no kasi yan naman talaga. Kung bibigyan niyo to ng um, interpretasyon na sa inyo na yon. Pero para sa akin hindi siya compatible. Pwede pa siguro kung si Bong Navarro, si Ann Curtis o si Kim Chiu o yung iba pang may mga experience both sa boy and girl relationship. Nagigets nyo ba? Wala akong ibig sabihin dito nag-i-stick lang ako sa reality, sa katotohanan na kasi yan yung tao diyan boy and girl di ba? Kumbaga magpipit in siya siguro kung ang guest diyan ay isang LGBT like ayun kahit anong LGBT diyan. So magpipit doon yung wisdom na experience niya sa love life, mga na-experience niya, mas magpipit doon para doon. Wala akong personaling galit na kahit anong gender maya, kahit anong uri man ng tao yan. Ang para sa akin lang dito ay binigyan ko lang ng magandang o mas accurate na idea para dito sa issue na to. Nasa inyo na yon. Kung sa tingin nyo ay mali, itapon nyo. Kung sa tingin nyo na itama, grab nyo. Kung gusto nyo paniwalaan o hindi, okay lang. Kumbaga, opinion lamang ito. Kasi sa sobrang dami ng opinion dito, kabila kung ano-ano na. Kumbaga, isa lang din tayo sa nagbigay dito ng opinion natin. So, tuloy natin. Doon sa silid. Last, no, kung mapapansin nyo kasi dito sa mga host din at ibang mga audience nila dyan, ay dyan sa studio kung mapapansin nyo doon sa video ang nag-react si Vice Ganda. Si Vice Ganda at meron pa parang isang babae, hindi ko alam kung sino yung nag-react. Tapos, halos karamihan na, halos majority na, hindi naman nag-react. Hindi naman nag-react yung mga ibang host. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi sila sigurado sa nakita nila. Kaya hindi sila nag-judge. Kasi kung nakita nila eto nga tulad ng sasabihin natin, mag-overreact sila at i-judge nila yon, siguro nakapag-isip-isip sila na teka, hintayin ko muna. Parang ganon, no? Kasi si Vice Ganda pinangunahan niya na oy, alam niyo bang bawal ganyan. Pinangunahan niya nang hindi pa pala siya sigurado. So, kung meron pala siyang mga kapwa niya host na hindi agad nag-judge sa pangyayari at naghintay ng tama o proper way kung paano maiaayos yan at para hindi na maulit yan o para pangaralan, warningan si Axel, tanungin si Christine. Kumbaga, may proper way para pag-usapan kung ano yung nangyari na yun o warningan nga. Ayun nga, para maayos. Diyan pa lang pipix na yun Ang mali lang talaga diyan, kung makikita nyo nga, nag-react sila, pero may makasamaan silang hindi naman nag-react. Kaya sa kanya nagmula yung ibig sabihin na parang parang binebeso o ikikis ni Axel yung babae. O sabihin na natin dito sa audience, may nakapansin din na parang ganon. Ang tawag kasi diyan akala. Ang tawag diyan akala na yung mga audience makikita din nila na natural yan na ayun, maiisip nila akala.
ay akala ko hahalikan, di naman pala. Pero hindi sila nag-react. Tapos meron din namang iba na nag-o-observe lang na hindi agad nila ginajudge. So both parehas merong ganyan, no? Tapos nga dito nga dahil host ka, iba ka sa audience. So malaki ang impluwensya mo diyan at bilang ikaw ang mag-i-influence, magpipid sa tao, sa mga manonood ng mga sasabihin mo kasi kadalasan mga panatiko maniniwala talaga at maniniwala. So nag-react ka ng ganun nang hindi ka pa sigurado, doon lang tayo nagkamali. Yun lang yun. Kaya ang kailangan siguro diyan, mag-apologize ka sa mag-apologize ka na, ituloy mo na yon kasi wala namang mawawala sa iyo doon na mag-apologize kasi hinihingi din ng mga tao yun na lalo yung ibang mga nanonood sa iyo na tama lang naman na ituloy mo yung apology mo kasi nga ginudge mo agad yung akala mo lang na ganun ang gagawin pero hindi naman pala. Tapos syempre, katumbas nga nun, na-judge mo na rin yung Axel at ayun nga, ang naging epekto parang napahiya. So, nagduktong-duktong na yon. Tapos, nag-overreact ka based dun sa emotion o sa thoughts mo na hindi ka pa pala sigurado. So, parang pwedeng overreaction or pwedeng naging judgmental ka sa nangyari na yon. So, yun lang, Kabataan TV. Subscribe, follow, share. Pwede kayong mag-comment dito. Malaya kayong magbigay ng inyong mga opinion. Kabataan TV kay BTN. Think and analyze. Let's go!